Kung isa ka po sa mga nagbabantay kay XRP, mararamdaman mo na may malakas na kaganapan na nangyayari dito sa crypto market. Ang tinatawag po nilang XRP supply shock ay maaaring magdala ng malakas na price rally sa susunod na mga buwan. Pero bago po tayo sumabak sa charts at data, mahalagang maintindihan po natin kung ano talaga ang nangyayari at bakit ito mahalaga para sa ating lahat. Yan, sa ating lahat bilang mga traders, holders at saka investors. Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag po natin ng detalyado kung paano po nagiging factor ang liquidity, ETF inflows at limited exchange supply sa galaw na XRP sa market. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyayari sa market ni XRP ngayon. Si XRP po ngayon ay nakakaranas ng isang market tightening o masikip na supply sa mga exchanges. Simple lamang po ang konsepto dito. Kapag limitado ang available supply habang tumataas ang demand, bawat pagbili ay nagiging mas malakas at mas mabilis ang epekto sa presyo. Ngayon may mga bagong institutional products gaya po ng US ETF na nagpapakita ng totoong liquidity sa market. At dito natin makikita ang tradable supply o ang talagang pwedeng bilhin at ibenta sa mga exchanges ay mas maliit kaysa sa inaakala ng karamihan. Para mas malinaw, isipin mo na may maliit na dami lang ng tubig sa isang basin at biglang dumating ang maraming tao para kumuha ng tubig. Kahit maliit lang ang dami ng tubig na kinuha, agad itong nakakaapekto sa level ng basin. Ganito rin ang nangyayari kay XRP ngayon. Ngayon ay paano po ba binabago ng institutional demand ang market conditions? Ang mga bagong XRP ETF ay nagdulot po ng malakas na interes sa unang linggo ng trading. Dahil sa dami ng mga investors na gustong pumasok sa regulated funds, kinakailangan ng issuers na bumili ng malalaking halaga ng XRP mula po sa open market. Isipin mo, sa isang araw lang 79 million XRP ang na-absorb ng mga ETF. Ito ay isang napakalaking halaga na agad na nagpaliit sa available liquidity sa mga major exchanges. At para sa context, isa lamang ang Franklin Templeton sa mga nag-ambag ng malaking bahagi ng market pool na ito. At ang resulta, nagiging mas matindi ang kompetisyon sa bawat token na available sa market. At nagkakaroon tayo ng supply shock scenario. Ano naman ang totoong XRP supply? Si XRP ay may total supply na halos 100 billion tokens. Ngunit, higit sa kalahati nito ay nakalak sa escrow o hawak ng Ripple sa long-term wallets. Ibig sabihin, maliit lang ang bahagi na pwede pong palitan sa mga exchanges. Ayon po sa ilang independent trackers, ang liquid supply sa mga exchanges ay nasa 2 hanggang 2.5 bilyong XRP lamang. Ito ang tunay na float na kailangang pagtagisan ng mga ETF issuers sa kanilang acquisitions. Kung iisipin mo, maliit lang ang bahagi ng total supply na naglalaro sa market. Kaya bawat pagbili ng institutional player ay malaking impact sa presyo. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang 79 million XRP? Ang 79 million XRP na nakuha ng ETF ay hindi po simpleng numero. Sa ilang estimates, ito ay higit isang 4% ng available exchange liquidity. Ibig sabihin, mabilis na nababawasan ang mga token na madaling mabili at tumataas ang pressure sa presyo. Kapag tumitingin po tayo sa market dynamics, bawat pag-alis ng XRP sa circulation ay parang nagdadagdag ng fuel or gasolina sa price rally.
Kahit maliit na bahagi lang ng supply ang nabawasan, malaki po ang epekto dahil limitado ang market flow. Paano naman po nakakaapekto ang supply shock sa presyo? Ang supply shock ay nangyayari kapag ang demand ay mas mabilis kaysa sa available supply. Kapag hindi po makuha ng buyers ang sapat na tokens sa kasalukuyang presyo, kailangan ng market na tumaas ang presyo. Karaniwan, ang mga sellers ay naglalabas lang kapag ang presyo ay mas attractive para sa kanila. Ang resulta po nito ay sustained upward pressure o tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo na pwede pong mag-trigger ng extended rally. Isipin mo ang nangyari kay Bitcoin noong 2024 ETF cycle, kung saan ay maaari pong paulit-ulit ito kay XRP ngayon. Para po sa mga holders, ito ay magandang sinyales. Habang lumalaki ang institutional demand at bumababa ang free supply, mas nagiging competitive ang market at mas malaki ang posibilidad na tumaas po ang presyo. Ano naman ang mga key implications para sa susunod na buwan? Ang ETF inflows ay mananatiling major catalyst sa market. Habang mas maraming investors ang pumapasok sa regulated funds, kailangan ng mga issuers na patuloy na bumili ng XRP. At ang resulta, mas nagiging limitado ang free supply at mas nagiging intense ang competition para sa mga natitirang tokens. Ang kasalukuyang market structure ng XRP ay nagpapakita na habang tumataas ang demand, bumababa ang madaling ma-access na supply. Ito po ang pundasyon ng supply shock narrative na kumakalat ngayon sa market. Kung tuloy-tuloy po ang inflows, posibleng maranasan po natin ang isang phase kung saan ang mas mataas na presyo ang kailangan para ma-unlock ang mas malalim na liquidity. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang XRP supply shock ay hindi po simpleng trend lamang. Ito po ay isang structural na phenomenon na direktang nakakaapekto sa presyo. Para po sa atin bilang mga traders at holders, nangangahulugan ito ng mas mataas na probability ng bullish momentum sa susunod na mga buwan. Kapag tinignan po natin ang data at market behavior, malinaw na ang limited supply at mataas na institutional demand ay nagsasabing si XRP ay posibleng magpakita ng malakas na rally sa market. Ang opinion ko po dito bilang isang crypto enthusiast ay kung ikaw ay nakaposisyon ngayon bilang holder o investor, dapat mong bantayan ang inflows mula sa mga ETF at ang real-time exchange liquidity. Ang bawat kilos ng institutional player ay may direktang epekto sa presyo at ito ang tamang panahon para maunawaan po natin ang market mechanics bago pumasok sa susunod na trade o strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.